Blessed morning po mga minamahal na mga good vibes in Jesus Christ our Lord. So sa umaga pong ito, namnamin muna natin ang lamig ng panahon. Maulit-ulit ko pong sinasabi, ang init naman, December na, ang init pa rin, no? At pero ngayon po parang bawing-bawi naman po ang lamig kada umaga. Although syempre pag tanghali siguro konti iinit. Okay, sa ngayon po, tingnan po natin yung unang bahagi, no, ng Matthew 24 at tingnan din natin mamaya, babasahin natin doon sa Bible, nandun po nakalagay yung Bible. Babasahin natin mamaya. Yes. Okay, tingnan muna natin ano ba yung unang bahagi. Ang unang bahagi po, ito po ay yung pagkatapos ng rapture. Maraming malilinlang na tao, no? Maraming matutuliro ng mga tao. Kaya madali silang malinlang. Kaya nga po may sinabi dyan, mag-ingat sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang Kristo. Actually, para po yun talaga sa tribulation. Pagkatapos po, kasi nung rapture, maraming mga lilitaw ng mga sabi-sabi kung ano yung nangyari sa mga believers, bakit sila nawala. Pero, tumpak na tumpak din pong sinasabi ng Bible, may lilitaw na isang tao during that time. Ito po yung halimaw ng Apokalipsis. Walang iba kundi ang Antikristo. Okay? Baka sabihin nila itong Daily Good Vibes channel na ng Antikristo. Excuse me, hindi, no? Ito ay channel ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang sinasabi natin yung mangyayari. Hindi ko sinasabing maaaring mangyari. No, talagang mangyayari. No? Kaya itong mga bagay na ganito, I'm so sad. Some people don't take this vlogs or videos seriously. For them, parang dito lang ang buhay nila sa mundo. Amen? Ito po ay mga seryosong usapin. Ito po rather, unang-una sa lahat, maselang usapin. Sapagkat ito po ay tumutukoy sa end times. At kailangan when you preach the end times, kailangan sure ka sa preach mo. Hindi mo ito hinahango sa kung kani-kaninong tao. Ito ay nakahango lang sa aklat ng banal na kasulatan ng Biblia. Okay? So, pagkatapos po nung lalabas ang Antikristo at sa kanyang paglitaw, mabibigyan niya, take note mabibigyan niya ng lunas o ng kasagutan ang bawat tanong ng mga tao. Yun nga po Hindi mo madaling malin lang ang mga tao pagkatapos ng rapture. Ngayon, maano niya yan? Masasagot niya mga katanungan nila. And because of that, hahanga ang bala na o ang buong mundo sa taong ito. Yun nga po, doon na po mag-uumpisa ang kanyang pamamayagpag bilang pinakapopular na tao na nabuhay sa panahon ng mga panahon na yon. Okay? At siya po ay gagawa ng mga tanda sa pamamagitan ng bulaang propeta. At ang bulaang propeta ituturo niya sa kanya, sa Antikristo ang pagsamba. Okay? Nakaplano po lahat yan kay Satanas. Pero may binabanggit po rito sa Bible na pagkatapos ng 3.5 years, di ba? Kasi yung templo, pinayagan niyang matayo. Kaya minahal siya ng mga kapwa Hudyo niya. I believe the Antichrist, Hudyo po talaga siya. Karismatiko. May nag-comment, matalino nag-comment, kung Hudyo raw ba siya, ba't pa siya makikipag-deal? Makikipag-deal po siya bilang Antikristo at hindi bilang isang Hudyo. Gets nyo? Okay, yung position niya ang tinitingnan doon. Para nga po yung kanyang third temple matayo. You know what? Ang mga Hudyo, talagang atat na yung kanila pong templo ay matayo na. So, mapagbibigyan po sila sa mga panahon yon. Pero what will happen next? Talagang nakakagulantang, no? Basahin natin sa Mateo 24, talatang 15. 15 muna tayo. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. May kalapastangan na mangyayari sa dakong banal. Unawain ng bumabasa. And I would like to thank God, no, dahil nauunawaan na natin to because we are believers. Nung hindi pa tayo mananampalataya, malamang struggle kayo dito. Alam natin na yung paglapastangan sa dakong kabanal-banalan ay ang paglapastangan ng Antikristo sa banal na templo, no? Ang mga nasa Judea ay tumakas na
patungo sa mga bundok. Yan po, yung kasama po dyan yung bundok ng Petra. Nakita niyo po ba yung bundok ng Petra? Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. It means, mag-concentrate ka na sa pagtakas. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ganun po katindi sa tribulation. Focus ka na sa pagtakas mo. Focus ka na. Magtago ka na. Amen? Pero, makikita mo kasi dito, kapag ikaw ay nasa Panginoon na nakakilala ka, naging tribulation saints ka, talagang susuko ka na sa kanila, magpapugod ka na lang ng ulo, no? Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Kaya sayang nga po yung mga magiging anak nila. Kaya tidalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Sapagkat sa panahong yon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. That particular verse sa English, Great Tribulation. Ngayon may nagtatanong, saan sa Bible ang Great Tribulation? Aba, puro ganyan ang sinasabi sa akin. Parang dinidebate ako. Present na lang ninyo sa kanya yan. Baka maliwanagan siya, no? Mateo 24. Andun po lahat yon. Yung second part po ang matindi dito. Sapagkat yung second part po, yun yung Great Tribulation. Actually po, yung first part, parang nasa tribulation po yan eh. Pero yung Great Tribulation, ito po yung nalapastangan na yung templo. Doon na po yung wrath of God. Doon na po ibubuhos ng Diyos yung galit niya sa mundo. Okay? Sapagkat yung kalapastanganan sumobra na, talagang grabe na. No, ito na po yung kapuspusan ng kasamaan ng buong sangkatauhan. That's it. That's it. Darating na si Kristo, darating na si Lord Jesus kasamang mga mananampalataya niya. Okay? Pero ang Bible napaka tawag dito, napaka-specific, no? Lahat ng mangyayari. Kalain niyo ang Biblia, tingnan niyo, isang libro lang po ang Biblia, pero nandoon na po yung mga nangyari noon. Okay, yung mga nangyari sa kasalukuyan at yung mga mangyayari pa. Nandiyan lahat. Kaya alam nyo, may kanta nga sa Hillsong, Jesus, you're all I need. Tama po yun. Because the Word of God, the Bible is Jesus Christ Himself. Si Jesus po yan, the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the Word became flesh and dwelt among us. That's Jesus. Okay? If you have Jesus, you have everything. No? Kaya ang kapuspusan sa kalahat-lahatan ay nasa Biblia. No? Ang Biblia nakakalungkot sa ibang tahanan, yung mga tahanan ng mga unbeliever kasi may mga Bibles din. Ang linis-linis ng mga Bibles nila, grabe. Hindi po ako nag-exaggerate. Pinagmalaki pa ng isa. Galing pa ng Germany ang Bible ko. Kanya. Nasa matandang relihiyon po sila. At yung Bible nakalagay dun sa altar, may mga statue, mga rebulto siya. Doon nakalagay. Para daw mabless yung altar. See? I mean, ang lungkot, ano po, that's an irony, my Lord. Thank you. The Bible is meant to be read, hindi itago. Yung Bible ko nga, gutay-gutay. Hindi ba nakita ang pagkagutay-gutay ng Bible ko? Kaya may poema na akong bago, di ba? Kasi ang Bible po, yan ang salita ng Panginoon. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, nauuhaw lagi diyan. Nauuhaw lagi diyan. Kasi nandyan po lahat. No? Kaya itong end times na binabanggit natin, it's written biblically. Kaya yung mga nagsasabi, kung kaiba sa pananampalataya nila, kung ano nung sinasabi diyan, wala naman pong foul na comments, tinignan ko naman po, ayos naman po. Kaya lang, makikita mo yung intent sa mga comment nila. Siyempre, siguro, bakit daw puro biyaya, puro Efeso? Samantalang sa Efeso daw nakalagay doon, tayo ay ginawa sa mabubuting gawa. Tama nga po, tayo ay ginawa sa mabubuting gawa, pero yung gawa natin, hindi nagliligtas yun. Iniligtas ka ng Diyos, kaya ka nakakagawa. Diba? Ganun po yun. It's so easy. It's so easy kung uunawain mo. Hindi siya mahirap. The Word of God. Lalo na led ka ng Holy Spirit. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na. Dahil napaka-importante na last days na po tayo ngayon. At dito sa Daily Good Vibes, ang maririnig mo lang po ay ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. At syempre, ang napipintong pagbabalik niya. Take note sa rapture para dagitin tayo at doon sa second coming, babalik siya kasama na po tayo. Napakasimple, napakalinaw, napaka-detailed, no? Unawain lang, sabi nga binasa natin unawain ng bumabasa. Okay lang, unawain mo. Hindi ka lang nagbabasa, gagawin mong literal. Unawain mo.
At sa Daily Good Vibes, inuunawa natin yan at natututunan natin yan at patuloy na matututunan. God bless po sa ating lahat.